Silipin na po natin ang mga balita sa pahayagan at online dito lang sa News and Views. Panel story in the Philippine Star, 31 celebrities on narco list. Lahat ng nasa listahan ay popular nga raw at kasalukuyang into drugs. Ayon yan kay Philippine Drug Enforcement Agency Director General Aaron Aquino. Sa katunayan, dalawa rito ay kliyente ng di umano'y party drug dealer na si Steve Pasion na nasawi sa isang parking lot sa kanyang condo last March 11th. Na-recover pa ang mga text messages ni Pasion sa isang male celebrity na di umano ay bumili ng 200 na party drug na ecstasy. Dagdag pa rito, nasa 20 local executives naman ang na-link sa illegal drug trade pero still ay vina-validate pa. Banggit naman ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo, itong validation will take 14 months dahil sinisiguro nilang involved sa narcotic drugs ang mga nasa narco list. Maalala ang pinangalanan ni Pangulong Duterte, ang 46 naman ng alleged na narco politicians including 46 local executives at 3 miyembro ng House of Representatives na ngayon sinampahan na ng graft and administrative charges ng DILG. Alam mo sa mga artista, marami na naging storya ng mga dating gumagamit ng illegal na droga, sa huli nagsisisi sila. Huwag na tayo sumunod sa ganong klaseng storya. Well, hindi naman parte doon tayo mga artista, no? Andito naman ako para i-comfort kayo. Andiyan mga family and friends nyo, right? Para naman sa droga, ang tama. masamang At sa mga naman, parte ng public service, baguhin na po natin yan. Bahala kayo sa buhay ninyo kapag kayo talaga ay napatunayan gumagamit ng illegal na droga, baka hindi din kayo mapulot kahit sa kangkungan. Ayusin niyo po yung mga buhay ninyo, binabayaran namin yung pambayad ng pansahod sa inyo. So sana man lang public service sa public trust, ito ay dapat maging manifestasyon ng pagiging isang opisyal. At saka, di ba, laman na lagi ng balita itong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Hindi pa ba kayo natatakot? Hindi natatakot. Di ba? Ang dami ng mga, yung pinalakas ngayon ng operations ng mga, anti-drugs agencies natin. Dapat itigil nyo na talaga yan. Oo. At saka dapat, make yourself productive. There are so many alternative ways kung paano natin i-divert yung attention natin. Lumayo po tayo sa droga. Di ba? Ang sarap-sarap mabuhay. So, huwag natin sayangin. Ang sarap-sarap ng chocolates, mag-chocolates ka na lang. Punta naman po tayo sa The Manila Bulletin. PNP identifies 941 election hotspots. Pumalo na po sa 941 ng mga lugar sa bansa ang tinutukoy ngayon ng Philippine National Police na election hotspots sa nalalapit na 2019 midterm elections. Ayon kay PNP Chief Oscar Albayalde, batay sa pinakauling validated information election watch list areas, binubuo po ito ng 1,634 na lungsod at munisipyo. Ayon sa COMELEC, PNP, AFP ay may 4 kategorya upang matukoy kung election hotspot ang isang lugar. Ito po ay category green, yellow, orange, and red. Sa berde, ang ibig sabihin nito, ito ang mga lugar na walang security concern, mapayapa at maayos. Sa dilaw naman po, ito ang mga lugar na may history sa election-related violence. Sa orange, ito ay mga lugar na may pagbabanta ng mga domestic terror groups. Sa pula naman, ito ang mga lugar na kakailanganin ng matinding pagbabantay at pagmumonitor. At ito po ay maaring sumailalim sa COMELEC control. Sa nasabing bilang, 131 dito ay yellow category, 238 areas orange category or may immediate concern, 570 ay areas of grave concern o category red. Ang Cotabato, Daraga, Albay naman ay inilagay na sa kontrol ng Commission on Elections o COMELEC. Nilinaw naman ni PNP Chief Albayalde na walang red areas sa Metro Manila sa pagsisimula ng local campaign on March 29. Inaasahan din po ng PNP na magkakaroon ng election-related and violent incidents. Kaya naman mismong si PNP Chief Albayalde ang mangunguna po sa gagawing realignment ng mga tropa, particular po sa mga lugar na inilagay sa red category. Magsisimula na nga pala rin ng local election campaign, di ba, sa March 29, 30. This week na po yan. Well, sa ating po mga tumatakbo, gawin naman po nating mapayapa. Ito pong race natin kung gusto po nating maluklok sa pwesto. Wala na sana tayong marinig pang mga election-related violence. Samantala, banner story naman po ng Manila Bulletin. Ukol pa rin po ito sa tubig. Metro Manila water supply assured. Ang GATA may breach 180-meter low water level by the end of April.
mananatili raw pong nasa normal level ang supply ng domestic water sa Metro Manila. Ito ay kahit na po kung sakaling ang water level sa Angat Dam, ang siya pong major source ng water supply ng Metro Manila, ay bumaba sa 118-meter water level sa pagtatapos po ng buwan ng Abril. Ito po ang siniguro ni Pag-asa hydrologist Jeannie Nievares. Alinsunod na rin po yan sa National Water Resources Board o NWRB protocol sa pagpapakawala po ng tubig mula sa Angat Dam. Sa ilalim po kasi ng NWRB protocol, ang pagpapakawala po ng tubig para sa pangangailangan sa irigasyon sa Bulacan at Pampanga ay ititigil po yan pansamantala. Sa oras na bumaba sa 180-meter minimum operating level ang tubig sa Angat Dam. Ito ay dahil mas prioridad ang domestic water supply po sa Metro Manila kaysa sa irrigation at power generation. Pero sa oras naman po ng supply ng tubig ay umabot sa 160-meter critical level, doon na po maapektuhan ang supply ng tubig sa Metro Manila. Kaya po paalala natin sa ating mga kababayan, tipid po tayo ng tubig kasi kung hindi po tayo magtitipid, lahat po tayo ay maapektuhan. So kung may mga leak dyan sa inyo, sa mga daanan sa inyo, i-report nyo agad sa mga water concessionaires natin para of course, makatulong din to sa pagbawas ng pagkakaroon ng pagsobra sa paggamit ng tubig. Kung nga pagka naguhugas rin ako ng kamay, parang konting-konti na lang kasi iniisip ko na kukulang ang supply ng tubig ngayon. You Hindi have na to pwede really mag-happy think birthday about the ngayon. others. Oo, hindi ka na Rush shower makakanta. gagamit ka, gumamit ka na lang ng baso para siguradong Hopefully. hindi masasayang yung tubig. Good news naman tayo mula naman sa PTV Online News. 13 towns, 8 cities get emergency vehicles from Japan. 21 syudad at munisipalidad ang makakatanggap ng mga bagong emergency vehicles na ibinahagi ng Japanese government sa Bureau of Fire Protection. Ang ibinahaging emergency vehicles ay mayroong 14 na ambulansya, 6 na pumpers at 2 rescue trucks. Ito po ay ipapamahagi sa munisipalidad ng Santa Maria, Pangasinan, Bawang La Union, Solano at Bayumbong, Nueva Vizcaya, Santa Maria, Bulacan, Lubao, Pampanga, Odyongon, Romblon, Goa, Camarines Sur, Santa Marcela, Apayao, Lasam, Cagayan at Samao, Yoyao, Lamut at Kiangan sa may Ifugao. Makakatanggap din po ng donasyon ang lungsod ng Tuguegarao, San Jose, Nueva Ecija, Olongapo, San Fernando, Pampanga, Imus, Cavite, Calamba, Laguna, Ligao, Albay at Baguio. Ang donasyon ay bahagi ng Japanese government's Japanese Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects. Arigato gozaimasu, Japan. Watashi wa natashitamasa. Japanese pa ba yan, Oo, Pipi? I love you, ibig sabihin. Okay.